Sir Benjo, 12 noon naman, magkwentuhan muna tayo rito sa mga concerns natin, sa mga teachers natin. Nung isang araw, nasabi mo sa akin, yung grupo nyo, Teachers Dignity Coalition, ay nagkaroon ng dialogue sa DBM, at ang mga tinalakay niya doon, naging usapan niya ron ay tungkol sa PBB at salary increase natin. Ano ba ang naging update ng DBM tungkol doon muna sa PBB, Sir Benjo Basas? Oo, yung PBB actually, well, mukhang madidelay pa ulit, no? Kasi, dahil meron tayong 8 regions, no, na binalik. Binalik ng DBM, no, doon sa mga regions dahil doon sa mga discrepancies. Sir Benjo Basas, kasi kung halimbawa yung ibang mga regions ay okay naman, bakit hindi unahin? Actually, ganun yung gagawin, no? Kung sino yung maunang makakomply, halimbawa, di ba, binalik ng DBM, no, for re-evaluation, revalidation, no? Pagbalik sa kanila yan at sa tingin nila doon sa pag-evaluate ng DBM ay okay na, no? Yun sana yung request ng ating mga guro, yung mga okay ibabayaran na region, agad, dapat unahin na. So far, wala pang okay na region. Ganun ba? Oo, kasi kasama doon sa 8 na binalik, kasama tayo doon. Oo nga, nakakalungkot. Pati tayo sa NCR ay may discrepancy. Sir Benjo, ang term mo, discrepancy, no? Hindi deficient. Yes, discrepancy din yung Pag term. discrepancy, ibig sabihin niya, Sir Benjo, ay may mali, tama ba? May mga mali lang, no? Ibig sabihin na kasi ano na tayo di ba? Tayo ay eligible na. No, yung DepEd. Ibig sabihin lahat ng empleyado ng DepEd na qualified, no, sa PBB ay makakatanggap, no? Pero bago 'yun, kinakailangan mo nang i-check, no, ng mga regions yung mga pangalan, magkano yung ibibigay sa kanila, no? Sila ba ay hindi pa nagretiro, buhay pa ba Double sila? entry, totoo ba yan? Double entry, no, yun yung usual, no, na binabanggit ng Talaga? May double entry? not necessarily double entry, no. Baka ano lang, no, baka siguro technical, no, typo error, no. So na hindi na-detect siguro ng system ng DepEd, pero pagdating doon sa DBM ay na-detect nila. So binabalik nila. So parang teacher, 'di ba? Hindi mo tinatanggap yung pinasa ng estudyante mo kasi mali o may kulang, ibabalik mo, no. So parang they need to revise, no, yung kanilang well, I just use the term revise, no, yung kanilang submission. So makaka-delay yan, Sir Benjo? Makaka-delay talaga. Actually, Discrepancy ang niraise namin dito, no, in fact, dalawa nga ang leader natin, no, si Jim Beleno ng Maynila at si Jim Albisa ng Caloocan. Sila yung talagang nagdikdik dito, no? Na bakit gano'n, no? Na taon-taon naman itong ginagawa ever since. Bakit naggagayon pa rin, nagkakagayon pa rin. Nagkamali pa, In fact, sabi nga ng DBM, meron silang system, no, na pinahiram na rin sa DepEd na para ma-detect yung mga gano'n, At dapat ay on a monthly basis, no, nag-update dapat yung DepEd, yung system ng DepEd, no, doon sa mga pumapasok na empleyado, nagre-retiro and everything, no. So para naiiwasan na sana yung mga ganito. So parang, paano ko ba ito sasabihin, ng pinaka magalang, no? Lumalabas ang may pagkukulang ay yung ating ahensya. Ganun ang sinasabi. So nakakalungkot, So na-confirm mo ba sa DBM na talagang naibalik na nila? Yes, no, nung June 6 at June 8. No? So natanggap na ng mga region. Yes, sir. So by now ay inaayos na ng mga region, Sir Benjo, kasi tinitignan natin yung possibility kung magawa ito ng mga regions ng August, by September kaya? Tingin mo? Baka nga mas mabilis pa, no? Kasi parang ganito, Sir Bong, no? Pag na-validate yan ng DBM, at kung sino yung una, no, na makikita natin, na makikita na compliant talaga, babayaran na yun, hindi na maghihintayan. Tama, kasi sinasabi mo, meron naman talagang budget. Exactly. Kasi PBB, no? take note, ito yung fiscal year 2022 pa. 'Di ba? Pero ang ginagamit kasi natin dito ay school year, 'di ba? Yung ating PBB for 2022-2023 yan. No? So yan yung period. Yan yung RPMS cycle natin. So wala tayong choice, Sir Benjo, kundi magantay. Well, maghintay at mangulit din, no, doon sa ating
respective regions. Kasi sa mga regions talaga ito, no, nakabatay, no. Kung hindi ito mamadaliin, no, o hindi titignan na ayusin, no. Pero in fairness naman sa mga regions, talagang nag-submit sila at nag-comply sila. Tama ba ako? Yes, in fact, yung una kasing validation, ano, pumasok tayo doon. Oo nga. And that's the reason, ano, kung bakit tayo ay naging eligible, no, at katumbas ng 48 point something, no, ng ating sweldo ng lahat ng empleyado, yun yung ating matatanggap. So, Sir Benjo, ang ibig nating sabihin ngayon ay talagang mag-aantay talaga yung mga teachers natin. Yes, no, yun yung isa nating gagawin, ano. At darating naman. Wala namang in no case na ito ay hindi darating. Pero sa projection natin ay hindi naman na ito tatagal at magkakaroon na rin tayo ng PBB. Well, upon submission, no, yun ang hindi ko alam kung nabanggit, pero upon submission, halimbawa, no, at validation at evaluation ulit ng DBM, no. At pag nakita nila, I don't know kung how much time, no, it would take, no, para gawin yan, no. Pero sa tingin ko naman, ano, madali na lang yan. Alam mo, Sir Benjo, kaya inaantay ito ng mga guro natin kasi malaking halaga din ito, ano? Halimbawa, ikaw ang sahod mo, Teacher 1, 27,000. So kalahati nito. Yes, almost half. So malaki din, ano, Sir Benjo? Yeah, malaki rin, ano? Kaya 48% ba? 48%, no? Oo, yung lalo pinakamababa, ano? well, lahat tayo, 48%. 48%. O mas malaki yan sa'yo dahil ang sweldo mo Oh. 70,000. Okay, Sir Benjo, maraming salamat. Ano? Yes, Puntahan yes. natin yung isang pinag-usapan nyo ron, ano? Kasi alam ko dalawang importanteng bagay kaya kayo nagpunta roon sa DBM, ano? Isa tong PBB at yung salary increase. So, anong sabi ng DBM tungkol sa salary increase natin, Sir Benjo? Well, yung salary increase, no, proposal, no, ng DBM, no, ay isusumite na, no? In fact, this week nga ang banggit sa amin, ano, susumite sa presidente for the president's approval. So akala ko na-submit na. So hindi pa pala o na-submit na by now? Yes, oo. For president's approval. Oo. Yan naman ay ang sinasabi nila, no? Of course, no, we just have to quote, no, the DBM, no. Una, merong pondo, no, for 2024. Oo nga. No? Gaya ng mga unang sinabi nila ng Tagal na na-announce yan, may pondo. Tapos, yung scheme lang ay depende sa mga kalalabasan ng magiging pag-aaral nila. Dati ang binabanggit, 2% to 8%. Although, Tuloy ba yan, Sir Benjo? well, nireiterate natin yung tanong doon, ano, 2 to 8% ba? Hindi na sila sumagot doon. No, hindi na sila sumagot as to the amount, 'di ba? Ang sinasabi wala nila, sinabi, Sir Benjo. ang sinasabi nila ay more competitive than the previous ones, 'di ba? May binabanggit din sila na kapag in-approve ng Pangulo yung aming proposal, no, ay retroactive, Naman. to January 2024. No, so ganon, ano? So 2024 and 2024 will be the first tranche of the salary increase under the SSL 6 proposal. No? So hindi wala itong kinalaman dun sa mga lumalabas, no, dun sa mga post, no, dun sa na sinasabi na approved na, no? Wala pang ganon, no? Hindi pa yung totoo, no. Doon lang muna tayo mag-settle, no, doon sa post ng TDC, no. Anyway, Sir Benjo, hindi naman to mapupurpit, ano, ibig ko sabihin, talagang sa 2024, meron tayong tatanggapin na mga salary increase, ano? Tama ba? Yes, no, kasi meron budget. Diba? Oo nga. At kung hindi man yan, sabihin na natin. Sabihin, kung lumampas ng 2024, hindi na natin yan matatanggap. Hindi. Kasi sa tagal eh. Hindi ako familiar doon kung paano naayusin. No? Pero yan ay para doon sa Hindi, para ngayon yan, this year, para sa fiscal 2024, year. no? At yan ay para sa salary increase. Oo no? nga, at kaya sabi mo, 2024 is a year, no, with supposed, no, salary adjustment even under GAA 2024, di ba? May kita natin yan, some of our members of the house, no, confirmed, no, na meron tayong allocation, although maliit, di ba? Maliit yung allocation natin, parang less than 17 billion, no, for something like 1.2, no, billion government civilian employees. yes. Diba? So, ang gusto ko ipunto, Sir Benjo, no, kahit matanggap natin yan halimbawa ng October, o halimbawa worst comes worst, November,
Yung mga naunang buwan, like January, February, meron pa rin tayong increase, tama ba? Retroactive, yan ang ibig ko sabihin. Yan ang sabi sa atin ng DBM, no? It would be retroactive, no? Based on their proposal. Parang kaya naman sinasabi, no, nagawa na yung proposal, no? Kasi sinasabi nila na ipapasa na eh. Hindi ka Oo naman nga. magpapasa ng hindi gawa, di ba? Yun naman ang binabanggit ng DBM, di ba? Kasi ang target nila within the first or the second quarter no of 2024. Tapos yung second quarter, di ba? Nung nagkaroon tayo ng meeting, that's the 11th day of July, no? Yeah, no, tama, no? 11th day. Ngayon nasa third quarter na tayo eh. Baka itong matapos ng July, masubmit nila sa President o nandun na sa President natin. Ano, Hindi natin alam kung nandun na, no? Kasi ang madali sinasabi naman nila- siguro yung approval. Yeah, kasi ng ang ating sinasabi presidente. nila last week ay by this week, no? Next week sabi nila eh, no? Oo, siguro. Ngayon ang first week ng next week na tinutukoy. Oo nga, kung At approval. ako, iniisip ko pa rin dyan, Sir Bong, baka just in time for the SONA announcement, no? Oo nga, no? Baka pwede yun, no? Kaya nga tayo ngayon eh, talagang kailangan nating mangulit. Tama, baka isama niya sa SONA, yung salary increase. What And do you that would think? be the first, no? A SONA of President Marcos na may mention, no? Doon I-announce yan, ano? Hopefully. Baka Hopefully. after SONA, ay maibigay na yung increase natin. Pwede, no? Pwede. No? So, basta retro, no? Yun naman ang binabanggit dyan. We just don't know, ha? Nung huli nating usapan, di ba? Tinanong mo ko, ano, tansya ko, di ba? Oo. Based on that amount, no? Allotted, no? In GAA 2024, no? Ilalabas parang nasa 800 lang eh, per month, eh, di ba? Parang ganun lang. Kaya sabi ko, wag mag-expect eh, ng gusto dito sa momento na ito. Dahil Okay, mali- Sir Benjo, maraming salamat. Kaya lang itong huling oras natin ay bigyan kita ng time para bumati dito sa mga subscribers natin. Alam mo, nagiging popular ka, Sir Benjo, eh, no? Ako salamat. Hindi na bagay. Batiin mo yung ating mga subscribers, ano? Promote natin yung ating Guro TDC. Well, maraming salamat, no, Sir Bong, no, kung meron tayo mga subscribers diyan sa iyong vlog, no, na sumusuporta sa atin, Oo no, nga. doon sa layunin ng ating guro TDC Party List, no. Ayun po yung pangalan na ating guro TDC Party List, but of course we're still waiting for the approval from the COMELEC, no. Ay hindi naman natin masyadong binabanggit, no. Pero simple lamang naman, no, yung ating hangarin, ating layunin, no, ay dalhin, no, sa iba't ibang larangan yung struggle ng ating mga guro, no. So ngayon nakikita natin yan, meron tayo sa kalsada, meron tayo sa lamesa, meron tayo sa social media, meron tayo sa mainstream media, no. Bakit hindi natin dalahin sa Kongreso, Oo, no? oo. So yun yung ating sinasabi po diyan, no. At hindi pa naman to, no, since hindi pa nga ito pinal, no, hindi naman nangangahulugan, Sir Bong, na ako mismo yung ilalaban, no, bilang kongresista dito, no. Pero mukhang Dapat ikaw ang first nominee. well, yun nga, babanggitin ko pa nga lang sana na kung ikaw ang tatanungin, gusto mo, Oo, gano'n nga. eh. No? Pero, syempre, ang decisive naman dyan ay yung party, yung organization, if ever, no. Again, no, doon sa mga followers ng aking principal, no, alam nyo, mapalad, no, ang Caloocan High School sa pagkakaroon ng principal na kagaya ni Sir Bong. Thank you, Sir Benjo. Na bukod sa simpatiko na ay talagang approachable, no, maunawain at talagang Dito sa Caloocan madali High School, kausap. wala tayong problema, Sir Benjo. Yes sir. No? Kaya ayun po, no. Yung yung RPMS marami na tayong mga Oo regions, nga, no, marami na nagsabi. nagpapasalamat sa'yo, Sir Benjo. Oo, na nagsabi na suspended na yan, di ba? And Buti pala still, hindi ka nakapag-submit, ano? Kaya nga hindi ako nagsasubmit eh. Na alam ko na masususpend Hindi eh. ako rin, hindi pa rin ako Oo. nakakapag-submit ng official. Pero pag inutusan mo ako, Sir Bong, bilang aking principal, no, hahanapin ko lahat ng MOBs ko at isasubmit. Sige, Sir Benjo, maraming salamat ha. Yes sir, thank you po. Thank you.